Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-post na po ng bail si PGMN founder Franco Mabanta after na masakote po sa entrapment operations ng NBI sa pangingikil po kay Martin Romualdez ng 350 million. So pinag-utos na po ng korte na palabasin itong si Mabanta at yung mga kasama niya. Paldo-paldo sana mga kababayan, no? Mali-maliit ang pera. Nasa koti po. Ay, ito, binisita ng kanyang abogado sa NBI detention facility. Yan si Franco Mabanta. Kausap yung yung mga kinulong. Binisita ng kanyang abogado. So, 120,000 each mga kababayan yung piyansa. Yan kasi ginawang negosyo at ginamit pa yung kanyang PGMN, yung kanyang media network para sa pangingikil. At yung front niya mga kababayan, press freedom. Hindi po press freedom ang pangingikil. Hindi yan kasama. Hindi yan journalism. Kaya dapat linawin natin kasi yun ang kanilang propaganda na ginigipit. Sinisikil yung kanilang karapatang pamamahayag. Hindi po ito persecution laban sa media. Yung ginagawa ng ating mga authorities. Malinaw na kikil, mga kababayan, yung kaso. So ang totoong issue ngayon, mga kababayan, ginagamit ngayon ng PGMN at saka ng mga kultong DDS ang press freedom bilang kanilang panangga para pagtakpan ang gawaing kriminal o extortion activity ng PGMN founder at kanyang mga kasama. So ito yung delikado mga kababayan. Kapag pinayagan na maitago ang pangingikil sa likod ng journalism, kapag ginawa na po na heroism ang extortion, kapag tatawagin ang bawat criminal activity na free speech, hindi lang po media credibility yung nasisira dito. Pati mismo yung rule of law. Tama po mga kababayan. Pag tayo palilin lang sa kanilang mga propaganda mga kababayan, malinaw po sa atin. Ang pamamahayag mga kababayan, hindi lisensya siya para mangikil. Ang journalism mga kababayan ay hindi protection. Ay journalist po ako, legit. Napakatagal tayo na nag-practice ng journalism sa radyo, telebisyon, at ngayon dito sa social media. 40 years na tayo sa trabahong ito. Hindi siya proteksyon sa criminal liability. Ang freedom of expression mga kababayan, hindi siya po legal immunity para sa greed at abuse. Ganon yon. Ang kinakaharap mga kababayan na issue ng PGMN, hindi po ito usapin ng prior restraint o ang paglabag sa freedom of expression. Ang ginagawa ngayon ng mga ng PGMN at saka ng kultong DDS, isa pong malinaw na malisyosong pagbaluktot sa batas. Ginagamit po nila yung civil liberties bilang kanilang legal cover para lang pagtakpan ang mga aktibidad na kriminal ang kalikasan or criminal in nature. Napakalinaw po ang kaso ni Franco Mabanta. Kapag may nagsabi pong bayaran mo kami para kami manahimik o kaya maglabas kami ng content kapag hindi ka sumunod, hindi po sa journalism, malinaw na pangingikil, extortion, blackmail. At dito po bumabagsak ang buong propaganda line ng mga DDS. Kasi po wala pong constitutional protection ang isang criminal conduct
Yung ginawa ni Franco is a criminal conduct. Hindi po dito pwedeng gamitin yung press freedom, free speech, independent media narrative. Hindi po pwede. Malinaw na palusot po nila. Ang intensyon para takasan yung kanilang pananagutan. Malinaw na extortion. Ano po yung mga elementos dito? Ayon sa revised penal code, research natin mga kababayan. Yan o. Ayon sa revised penal code, an extortion or robbery with intimidation against person ay isang seryosong krimen. Ito ay labas sa saklaw ng protected speech. Ang pagpilit sa isang tao na magbigay ng material na halaga kapalit ng katahimikan, impluensya o pabor ay hindi pamamahayag. Ito ay pangingikil. Ang batas ay malinaw. Kapag may intimidation, kapag may pressure, kapag may demand na kapalit ng pananahimik o media treatment, may criminal element na. At walang media badge ang kayang magtanggol ng criminal activity. Bakit po? Kasi po, pag tinolerate po ito, nawawala na po yung distinction sa pagitan po ng tunay na pamamahayag, propaganda operators, at saka extortion syndicates na gumagamit po ng media branding tulad nito na PGMN. Dito po lalong nasisira yung PGMN. Kasi sa halip pong sagutin yung issue sa extortion, ang ginagawa nila malinaw na pa-victim narrative. Parang si Sara lang. Palibasa magkakaalyado. O di ba? Ginagawa nila yung pa-victim narrative. Political persecution script, freedom of expression drama, at saka siyempre yung DDS outrage machinery. Pero no amount of propaganda mga kababayan ang pwedeng bumura ng criminal implications po ng extortion. Tama? Yun ang ginawa mismo. Recorded yung conversation po. Recorded ng NBI agent. Yung conversation ni Franco Mabanta doon sa tao ni Martin Romualdez na NBI na pala yung kausap. Set up niya, set up. Sabi ni NBI director, talaga yan yung set up. Kasi ang entrapment talagang sineset up siya. Ano ba? Set up talaga ang ibig sabihin ng entrapment. Sineset up. Pero hindi yung ibig sabihin nila ng set up na wala silang kasalanan. Sinet up lang, ginawa ng kasalanan. Hindi ganon. Yun ang ibig nilang sabihin na sinet up lang. Wala silang kasalanan, walang extortion na nangyari. Ginawan sila ng kwento. Hindi man po ganon. Hindi sila ginawa ng kwento. Sila yung gumawa ng kwento. Laban kay Martin Romualdez, ginawan pa ng video. Pagkatapos, i-release pag hindi magbayad. Extortion applause. Hindi po obra yung kanilang mga propaganda, inaapian niya. Pinapatahimik. Ganon yung drama ni Franco. Sabihin isang political attack. Tapos sabihin na anti-free speech. Walang ganun po. So makikita natin yung ginagawa nila ngayon, lalo na itong mga DDS, yung pagtatanggol po sa PGMN, ay pagbibigay halaga sa profit-driven motives po kaysa sa integridad ng media. Taasan po ito mga kababayan na pagsalaula sa profesyon ng journalism para proteksyonan lang yung interes ng mga sakim, mga ganid. So ito mga kababayan ang mas malalim na problema. Hindi po talaga journalism yung pinagtatanggol dito, kundi po yung negosyo, impluensya, at saka power operations. At habang ginagamit po nila yung independent media branding, unti-unti naman pong nasisira ang reputasyon ng tunay na mga journalist na sumusunod po sa Code of Ethics at accountability. Kasi po ang tunay na media po hindi po nangingikil, hindi po nananakot, hindi po gumagamit po ng exposure para sa leverage. At higit sa lahat po, hindi nagpapabayad para manahimik. Wala kaming ganyan sa mainstream media mga kababayan na mga legit na mga journalists. So hindi porke mga kababayan
may camera, may vlog, o kaya media page, automatic na journalist ka na. Hindi po ganon. Kasi ngayon po, maraming nagpapanggap na truth tellers. Pero ang totoong negosyo, pressure tactics. At saka monetized outrage. Ganon. So malinaw po ang jurisprudence ng Supreme Court dito. Sa aming research at nililecture ito palagi sa amin sa KBP na ang freedom of speech hindi po siya absolute. Ganon. Palibasa ito mga taong ito, di dumaan sa mga seminars na tulad sa amin na mga members ng KBP. Siniseminar po kami, kaya dapat accredited lahat. Sa amin po dito, pag wala kang accreditation sa KBP, bawal mag-on air. Hindi ka pwede mag-handle ng program sa radyo. Ganon. So ang freedom of speech, hindi po siya absolute. Hindi po siya lisensya para gumawa ka ng krimen, paninirang pori, harassment, o pangingikil, lalo na yung pangingikil. So ang pananagutan po ni Franco Mabanta ay nakabatay sa kanyang facts, hindi po sa kanyang opinion. Wala pong constitutional protection ang isang criminal act. Hindi mo po pwedeng sabihin na hindi ka pwedeng kasuhan kasi media ka. Walang ganon. So malinaw po, hindi speech yung nililitis dito, kundi yung conduct. Hindi po opinion yung issue, kundi yung alleged extortion. Yan po ang malinaw dito. Ginugulo nila yung kwento para makalusot. Hindi maaari mga kababayan. So dito lalong lumilitaw mga kababayan kung paano gumagana yung DDS disinformation ecosystem na kapag may issue, gagawa sila ng emotional narrative. Magpapakalat sila ng outrage. Babaluktutin nila yung legal issue. Gagawin nila ang sasabihin nila na attack on free speech at gagamitin nilang panangga yung independent media branding. Huwag kami mga DDS, hindi ninyo kami maloloko, legit tayo na media. Alam namin yung mga gawain ninyo. Hindi nila po mabubura yung extortion crime na nangyari. Wala pong propaganda machine ang pwedeng legal yung pangingikil. Yan ang gusto nilang palabasin. Legal na yung pangingikil. So ito yung dahilan kung bakit bagsak na ngayon yung DDS Information Network. Kasi imbes na facts, evidence, legal arguments mga kababayan, ang inuuna nila hysteria, pagpa-victim, mob politics, paawa, drama at coordinated disinformation. Yun ang ginagawa nila, pinapakalat nila ngayon sa social media. So ang tunay na banta mga kababayan sa press freedom ay hindi lang yung pag-uusig sa extortion. Ang tunay na banta po yung paggamit ng journalism bilang proteksyon ng kriminalidad. Yan po ang tunay na banta. So ang pinakamalaking talo po dito, mga totoong mga mamamahayag, tulad po natin, nagtatrabaho ng patas at may integridad. Kasi po, bawat beses na ginagamit po ang media para sa intimidation, leverage, pressure operations, monetize attacks, unti-unti pong nasisira yung credibility ng buong industriya. So hindi po anti-media ang pagpapanagot sa extortion. Pro-accountability po ito. So ito ngayon mga kababayan ang tunay na laban. Accountability, laban sa greed, kasakiman, rule of law, laban po sa mga propaganda ng mga DDS. Katotohanan, laban po sa DDS manipulation machinery. May makinarya sila. At habang pilit nilang ginagawang heroism kuno ang extortion ni Franco Mabanta, mas lalong nakikita ng publiko ang tunay na problema. At anumang media organization mga kababayan na gumagamit ng impluensya para mangikil, hindi po biktima ng opresyon, kundi posibleng lumabag siya kasi sa batas.
Hindi po press freedom, ulitin natin. Ang extortion po, hindi po press freedom. At hindi po journalism yung mangikil ka. Ginawa ninyong journalism yung pangingikil eh. Naintindihan ninyo, mga DDS. Mga lukod kasi kayo eh. Yung mali ginawa niya ninyong heroism, yung gumawa ng mali, ng krimen. Pangingikil po yon. Walang journalism po dyan. Puro kasi kayo katarantaduan. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.